Kinabukasan, araw ng pag-uwi nila Tanch sa Maynila. Dahil nga may iniinda pang pamamaga ng paa si Sarah, ay mas minabuti niyang siya na ang mag-drive pa uwi. Nang mga sandaling iyon habang naghahanda na sila sa pag-alis, ay hindi naman maalis sa kanya ang mainis kay Michael. Panay ba naman kasi ang pamimilit nito sa kanilang ito na ang mag-drive pa uwi. Pero dahil nga sa pagmamatigas niya ay wala rin itong nagawa. Hapon na nang dumating sila ng Manila, hinatid na muna niya ang kasintahan sa kondo nito. Habang sina Kylie at Chas naman ay umuwi na rin sa tirahan ng mga ito. Pasado alas 5 na ng hapon nang dumating siya ng mansion. At pagkapasok pa lang niya ay sumalubong naman sa kanya. Ang nakakabinging katahimikan, sanay naman na siya sa katahimikang bumabalot doon pero sa puntong iyon ay may kung anong kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan. Ipinagpaliban na lang niya iyon at mas minabuting magpahinga na. Papunta na sana siya sa hagdan nang nakasalubong niya ang kanilang kasambahay na si Manang Lucy. Ay, senyorita, dumating na po pala kayo, gulat na sambit nito na inayos ang magulong buhok. Ah, sila mama, nako, umalis po, kanina pa nga po hindi nakakabalik, alam niyo po senyorita. Nung pagkaalis nyo simula noon, parati na pong wala sila senyora rito. Nakakapagtaka nga po. Well, what's new Manang, alam nyo naman po iyon sila mama, work is life, nakangisi niyang sagot. Hihihi, sa bagay senyorita. Gusto nyo po bang kumain, ipagluluto ko po kayo. Wag na po, magpapahinga na lang po muna ako, gisingin nyo na lang po ako mamaya. Saad niya sabay ngiti rito, sige po senyorita, matapos kausapin ito ay tinungo na niya ang silid at nakangiting isinampa. Ang pagod na katawan sa malambot na kamang nandoon. Habang nakatingin sa kisame ay bigla namang nagbalik tanaw sa kanyang isipan. Ang magagandang alaala nila ni Sarah, lalo na ang napakagat na lamang siya sa pang-ibabang labi at napahaplos doon. Habang inaalala ang mga maiinit na tagpong nangyari sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon ramdam na ramdam pa rin niya ang malalambot nitong mga labi. Nananalantay sa kanyang noo, mga pisngi, mga labi, mga balikat, maging sa stop it Tanch, malalim na napabuntong hininga na lamang siya. Hindi niya maiwasang kiligin at makaramdam ng pang-iinit habang inaalala ang mga bagay na iyon. Mariing napapikit na lamang siya nang pumasok sa isipan ang maiinit na mga tagpong iyon. Nasa ganoong pag-iisip siya nang siya ay nakatulog. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan ay napakasaya ni Sarah. Dahil unti-unti na ring nagbubunga ang lahat-lahat ng pagsisikap niya. Iyon, ay ang mas makilala siya bilang isang magaling na mang-aawit ng Pilipinas. Dahil nga sa binigyan siya ng magandang oportunidad ng Cubestar Recording Studio, at dahil nga matagal na rin siyang kilalang magaling na mang-aawit, ay naging madali na lang sa kanyang mas makilala pa ng madla. Hindi na rin magpang-abot ang mga events and shows na dinadaluhan niya mapa telebisyon man, radyo, at marami pang iba. Sa bawat pagsampa niya sa entablado ay hindi naman nawawala sa kanyang tabi ang supportive girlfriend niyang si Tanch. Napaka-supportive naman talaga nito. Madalas nga ay napag-aakala na ng iba na manager niya ito dahil parati itong nakabuntot sa kanya. Ito ang nagsilbing karamay at kaagapay niya sa lahat ng bagay lalo na sa mga panahong pinanghihinaan siya ng loob. Hindi lang niya ito maituturing na girlfriend, maituturing niya rin itong best friend na palagi siyang pinapatawa sa mga panahong pagod na pagod siya. Nung nalaman naman nito ang paparating niyang concert na gaganapin sa Kia Theater ay mas natuwa at naging excited pa ito sa kanya. Habang siya naman ay hindi na niya maiwasang kabahan dahil sa papalapit niyang concert. Nagaganapit sa darating na buwan, sa mga araw na lumipas ay puspusan na rin ang kanyang paghahanda at pag-eensayo. Dahil nga sa hectic schedules niya ay nagpagdesisyonan na niya ang isang bagay na bagamat mahirap at nakakalungkot para sa kanya, ay mas minabuti niyang gawin para na rin sa ikakabuti ng lahat. So, Miss Garcia, hindi ka na ba talaga namin mapipigilan yan? Nakangiting tanong ng kanyang manager habang nakatingin sa kanyang ginagawa.
Kasalukuyan siyang nasa loob ng sariling opisina at abala sa paglalagay ng sariling mga kagamitan sa isang kahon. Buo na nga talaga ang desisyon niyan. Sir, kilala naman natin si Sarah. Kapag nagdesisyon yan, tuloy-tuloy na yan. Nakangiting sabat naman ni Michael na ng mga sandaling iyon ay tinutulungan siya sa pagliligpit. Nakakapanghinayang, running for senior manager ka pa naman. Dagdag naman ito. Napangiti naman siya rito. Huwag po kayong mag-alala. Nandito naman si Michael. Sir, kayang-kaya niya yan. Mas magaling pa nga po sa akin yan. Sagot naman niya rito na sinulyapan ang binata sa di kalayuan. Malungkot na napabuntong hininga ang matanda. Well, kung desidido ka na talaga dyan sa gagawin mo abay, wala na kaming magagawa, nginitian siya nito. Basta, kung gusto mong bumalik welcome ka pa rin sa kumpanyang ito. Lumapit siya rito at nakangiting inilahad ang isang kamay, tinanggap naman nito iyon. It's a big pleasure to working with you and to be part in this company, sir, nakangiting sabi niya rito. Maraming salamat sa mahabang panahong ipinagkatiwala niyo sa akin. Well, good luck sa new career mo, alam mong proud na proud kami sa'yo. Huwag na huwag mo kaming kakalimutan. Ha, mahina siyang napatawa, oo naman sir, hindi ko talaga kayo makakalimutan. Binitiwan niya ang kamay nito at inilibot ang mga mata sa loob ng opisina. Matagal-tagal ding naging pangalawang tahanan niya. Lalo na ang kumpanyang to kung saan ako nagsimula at natuto. Sambit niyang bumakas naman ang lungkot sa mga mata nang sambitin ang mga iyon. Naluha naman ang matanda at pinunasan na lang nito ang sariling mga luha. Nako, baka mag-iyakan pa tayo rito, maiwan ko na kayo. Huling sinabi nito sa kamahinang tinapat nito ang kanyang balikat. Maraming salamat. Sir, mag-iingat po kayo. Nginitian at tinanguan naman siya nito bilang pagtugon sa kaito umalis. Nang sila na lamang ni Michael sa loob ng opisina, ibabalik na sana niya ang atensyon sa ginagawa ng makarinig siya, ng sunod-sunod na paghangos na parang sinisipon, napadako naman ang kanyang mga mata kay Michael. Oh, napano ka? Natatawang tanong niya rito. Ah, wala Sarah, napupuwing lang, sagot nito sabay hawak sa magkabilang mga mata, nakangiting iiling-iling na lamang siya.